kung ano ang mga ginagawa niyang laban sa mga kalaban ng bansa. Specifically, ang mga terrorist. Siya ang lumaban sa mga nagbomba ng airport ng Davao. Alam niya kung anong hirap ng mayroong terorista sa Mindanao. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa Sasa Airport. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa San Pedro Church. Kaya alam ni Tatay Digong kung ano ang problema ng Mindanao. Malaki ang kanyang nagawa sa pagpapatahimik ng Davao City. Alam niyo naman ang Davao City, noong araw, yan ang unang naging pugad ng NPA. Noong una, ang NPA malakas lang doon sa Cagayan, sa Isabela, sa probinsya ni Secretary Bello. Doon lumakas ang NPA, nagkaroon ng regular battalion nung kami mga tiniente at mga major pa. Hanggang sa lumipat naman sila, nagpalakas sa Samar. Nandun ang 2nd regular battalion. Nung dumapo sa Mindanao, doon na sa Davao at sa Agusan. Yan ang istorya naman ng NPA. Alam niya kung anong problema ng NPA. At alam niya kung paano makipagtungo sa NPA. Alam din niya na sa pakikipagtungo niya sa NPA, ang mas importante, yung kapakanan ng mga tao sa Davao na kanyang sapo at kapakanan ng sundalo, lalo na kung sila ay nasusugatan o mayroong isang opisyal na na-capture pero siya ang nag-negotiate. So, malapit ang military kay Mayor Rudy. Kaya nung natunugan namin na mga kampanya na, dahil gusto namin, alam niyo, bago siya mangampanya, alam na natin ang sitwasyon. Medyo magulo na eh. Ako, exposed na ako sa anti-drug campaign. Kasi nung presidential security ako ni FBI, ako ang ginawang task force commander ng anti-drugs. Ako ang humuli doon sa number 1 na Cebu importer doon sa Talayan. Sa Quezon, dito, sa Quezon City. Hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi baka hanapin mo siya sa akin. Basta alam ko na wala siya. Siya ang number 1 na importer. Yate ang ginagamit ng Cebu. Panahon pa ni FBI yun. Ako din yung humuli kay Kalusos. Alam niyo ang offense na? Yun naman yung nag-rape ng 12-year-old below 12 statutory rape. Diba? Yan ang mga... Pero alam ko yung drugs, doon pa, panahon pa ni GMA, dahil ako naman ang presidential security ni PGMA, siya na mismo nag-declare na ang drug problem ay national concern and national security problem na. Kaya nararapat lamang na noong umangat na ang Pangulong Duterte, ang kanyang isang kaagad na tinira ay ang drugs. Dahil wala namang ginagawa yung nakarang administrasyon tungkol sa drugs. Pinabayaan na. At alam natin ang naging istorya ng drugs. Hindi ba? Laboratory sa Araya, laboratory doon, laboratory doon, laboratory doon. Eh, siyempre, anong gagawin mo? Sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong sirain ang mga kabataan, ang aking bayan, kundi papatayin kita. Ngayon, tinacharge nila ng crime against humanity. Hindi ba? Yung bang war against drugs? Labanan mo yung drugs? Crime ba yun? O anti-crime yung ginawa mo yun? Napakaliwanag, di ba? Ang nilalabanan mo yung menace ng drugs.
Sino ba ang mas importante? Yung biktima ng mga drug dealers o yung drug dealers? Sino ang humanity ngayon? Na sinasabi nilang nagkaroon si Tatay Digong ng crime against humanity. Yung mga biktima ng drug problem? O sinasabi natin, kawawa naman yung drug lord. Kawawa naman yung mga drug lord na ang wall ng bahay, mga pera na. Kilala naman namin yun dahil taga Mindanao, kilala ko yun. Kaya, Ma'am Serena, may kalap shoutout. hindi ko makuha kung paano naging crime against humanity. Ang paglaban sa drugs, na noon pa man ay security problem na, national security problem. Dahil noong pa man panahon ni President Ramos, dahil ako ang anti-drug task force na ginawa niya, ay nakita ko na kung anong mga pangalan ang tataas. Kaya ngayon, wala na bang drugs ngayon? Hindi na. Bumalik. Wala nang mapaglagyan. Hindi ako nagsasabing bumalik. Bumalik na Oh, naman eh. very rampant. Kaya, ako, mukhang mali ang napuntahan natin direksyon. Kaya naman, hindi na ako ang magbibigay ng I will not judge that. Bahala kayo. Kasi alam ko yung mga nangyari tulad nung isang security guard sa Bulacan. Pagtrabaho, pag-uwi niya, rinig yung asawa niya, tinatay pa yung anak. Doon naman sa isang barangay sa Taguig, yung nurse namin sa Philippine Air Force, pag-uwi niya, mayroon lang drug addict doon sa bahay. Nakapasok na doon. Pagpasok niya, pinatay siya. Napakaraming incident na kawawa yung naging biktima ng mga naging ng mga addict. Eh ngayon na parang, bakit kaya pinoprotekta? Alam ko na kailangan, maski na ikaw ay may kasalanan, kriminal ka man, hindi kailangan mo ang bigyan, you must have your time to defend yourself. Pero paano kung may armas ka? At lumalaban ka na sa pulis? Sasabihin ba ng pulis, teka muna, huwag mo akong barilin, doon na lang tayo sa korte mag-usap. Pwede ba yun? Kailangan ipagtanggol mo sa sarili mo. Di ba? At mayroon lang ng mga namatay. Anyway, hindi ko na matagal na usapan na yung drugs. Iiwanan ko yan dahil ako'y naniniwala na mayroon pa rin mga magtatrabaho against drugs. Dahil maraming drugs na pumapasok. Di ba? Doon sa Sambales, doon sa Ilocos, doon sa Camarines, sa Bicol, kung saan natatagpuan na ngayon ng mga drugs. Linalaglag. Isla ang Vietnam na dinidevelop nila, pinalagyan ng nagre-reclaim, pino-fortify, pinapalakas. Mayroong isa ang Taiwan. Yung dating pinakamalaki, 42 hectares. Pero hindi na siya pinakamalaki ngayon dahil yung China ay gumawa ng 580 hectares sa tabi ng Pag-asa. Dito rin. Meron din airport dyan na 3 kilometers. Meron din sa Mischief Creek na 3 kilometers. 7 ang posisyon ng China ngayon dyan. Yun namang Malaysia ay may 5. So, tanong ko sa inyo, mapapaalis mo ba yung Vietnam? Mapapaalis mo ba yung Malaysia? May mga silang airport din ng Malaysia. Ang Brunei, meron isa. Papaalisin mo ba? Yung Taiwan, papaalisin mo? Yan ang dating pinakamalaki. Eh bakit tayo naggagalaiti na papaalisin mo yung China? Eh 3 kilometer airstrip yung nagawa na nila doon. Siyempre, i-depensa na nila yun. Meron ka pang panglaban doon? Tira to.
Meron. Alyansa sa lahat ng naniniwala. India, US, Japan.